This is one of the most beautiful routes. 80-80. 80-80. Maganda yung Lucerne, no? So kung tumiri kami, alam na. Good luck! Oh no! Hey guys! Welcome to Europe! Hey! Muntik pa malaglag yung camera. Dito tayo ngayon sa Italy, particularly in Verona. Gas station sa isang stopover because we will be having a road trip! Road trip! We are going to have a road trip from Italy to France. At kanina, umalis kami ng Vidor Town ng 7 AM. Madilim na madilim pa. Kaya hindi ako doon nag-intro. At parang bagong gising pa ako noon. Nag-stop over kami after 2 hours of driving. Ito kami ngayon sa gas station. At nag-toilet break na din kami. Ganito yung itsura ng gas station. Hello. Super cool. Tapos, self-service siya. So, ito lang. Nagpagas kami ng 60 euros or 32 liters. Parang, so yung gas dito ay 1.84 per liter. Ayan, ito yung presyo. Kung gusto nyo makita, i-zoom ko na lang. Tapos meron din convenience store or something. Shucks, may mga sandwich. May convenience store kung halawan ng pera. Dahil parang gusto ko mag-coffee. Miguel, do you need something from the convenience store? No, I'm fine. Coffee? It's okay. Where do you pay? I really pay. It's self-service. You pay there? Ayan nagpapagasolina na kami. Anyway, ito, punta tayo sa convenience store. Ito yung coffee. Malamang Amerikano dito. Hindi ko kasi maintindihan. Wala, no? Ito. Mahal. Pwede na. Tapos may mga sandwich. What if ito yung billing ko? Kala mo may space pa tayo sa kotse. Ito, parang masarap din po. Pastry for breakfast. Wala tayong breakfast, diba? Parang gusto ko rin ito. So now we're full again. We're full again. Yeah, we should be okay. But almost empty kanina. No, like more than half. So, what's our first stop? Lucerne? 12:40? Yeah, the Arrival is 12:40. So, pupunta na kami ng Lucerne, Switzerland. Yun ang aming first stop. And time check, it's 8:45. So, almost 4 hours of driving. At ang aming driver ay si Michele. The man of the hour. Man of the hour! Kape-kape. This is one of the most beautiful routes ever. So we're not sleeping. Hindi naman yung tren, no? we don't need to buy brownies. Tren Italia. Qualche problema? Sì, mi dice che non è leggibile. Dove sei entrato? Mi dice che il biglietto non è leggibile. Dove sei entrato? 554 interconnessione. 554 Valdastico. Valdastico, sì. Sabi, parang ang hirap pala dito kapag hindi ka marunong mag-Italian tapos nag-road trip ka on your own. MC, sa tingin mo meron? Hindi, pero pag nagka-problema ka, I think that they're supposed to speak English. Oo nga, no? Tama ka. Mas madali lang pala. Dali pala ako ng assumption. Since nagko-cross travel yung mga tao dito from different countries. yung mga transport trucks. Oo nga, no? Pag nagka-problema sila, dapat they know how to speak English. So, madali It's lang. not only tourists. Mamaya, papakita ko sa inyo magkano lahat ng nagastos namin when it comes to toll, to gas. Para may idea kayo kung gusto nyo mag-road trip dito sa Europe. Kung ilang kilometers yung na-cover namin. For the meantime, tignan nyo muna yung sceneries. So dahil nadaan kami sa Switzerland, sa highway ng Switzerland, kailangan mo magbayad ng parang toll. So meron dito
sa website nila. Punta ka sa evignet.ch. Nakikita nyo? Yan mo bibilin yung ticket mo. So, para sa amin, ito, evignet.ch. Motor vehicle. Dahil sa Italy namin kinuha yung car. Ayan. Tapos kailangan mo lang i-fill out yung form. And then you pay. Dito na kami ngayon sa border. Malapit na sa border ng Italy and Switzerland. Time check, it's 10:30 in the morning. At medyo madami kaming nadadaan ng toll. So, totoo, medyo magastos pala yung road trip. Komportable kami kasi syempre, may dala kaming sasakyan and kaya namin mag-navigate pagdating namin dun sa destination. Tapos yung mga dala naming gamit, parang maayos na nandun. Like, hindi namin kailang problemahin yung mga transfers. Tapos, medyo, hindi naman unlimited, pero madami-dami kaming pwedeng madala. Pero, gasto siya. Mamaya, kukumpute namin lahat-lahat ng mga toll, gasolina. Tapos sa Switzerland, yun nga, kanina, di ba yung ginawa ko? Meron siyang certain pass. Around 3,000 pesos. Para lang makadaan ka ng Switzerland. Buti na lang pupunta kaming Lucerne. So, kahit pa paano, masusulit namin yung pagdaan sa highway ng Switzerland. Kasi kung kahit naman dumaan ka lang sa Switzerland, magbabayad ka pa rin ng 3K. Galing kami dito, parang convenience store sa may gas station, sa may stopover. At sinasabi ko sa inyo, ang haba ng pila sa counter at ang haba ng pila sa CR. Lalo na sa babae, siguro mga 5 minutes kang maghihintay bago ka makaihi. Yung mga items dito sa stopover, sa convenience store, more expensive. Parang 3 times yung presyo or 2 times. So, kung mag-road trip kayo dito sa Europe, bumili na kayo sa local grocery store ng mga stuff ninyo. Since meron naman kayong sasakyan, masusstore nyo naman yung mga items nyo. Bilhin nyo na bago kayo umalis kasi mahal talaga ng mga bagay dun sa convenience store. So, let's go. Off we go. Switzerland. Let's go. Anyway, update ko kayo sa next namin. Papakita ko yung mga sceneries along the way. Another toll gate na naman. Oh, ito pala yung Lake Como, dadaanan natin. Wow, ang ganda. Oo nga. Nilagyan nila ng araw para hindi mo makita. Dadaanan namin yung Lake Como kanina. Ewan ko nakita sa video, pero ang ganda, di ba? Border. Ito na yung border ng Italy and Switzerland. Valico Turisto di Brogheda. So, ihahanda ko lang yung resibo ng aming Switzerland Pass. Baka tanongin walang QR code na binigay. Ganda, pumapasok na kami Brogheda. Kaya pala may traffic. Kailangan kayo ng passport. Hindi naman siguro, no? You look suspicious. Oh my God, no. You think this face card looks suspicious? Suspicious? Meron kaming 10 bottles of pistachio. Ito na. Welcome to Switzerland. Ganda. May traffic. Ano nangyayari? Traffic in Switzerland. Pero tinan mo, may mga naman. Maganda naman yung view at least, di ba? Oh. Baka may border control or something. When you zoom it. Snowy mountain naman yung mo. Meron kaming dinadaan ng tunnel dito. Sobrang kanina pa. Mga 2 kanta na. Hindi pa din. Tapos, yung GPS namin. Iba na siya. Like, hindi na siya kung saan-saan na siya dumadaan. Kung saan-saan na dumadaan yung GPS namin.
Ay, miss ko na makita ng bundok. Ayan na! It's the light! Okay. Ayan na, tapos na. Maganda yung view, please. Ah, wow! Ba't parang may fog? Because it's Gothic. Parang may clouds. We're under the clouds. We're entering the clouds. Parang na kami nasa langit. Hala, puro ano na siya. Uy, pero parang ang ganda. Michele, can you open my window, please? Ganda. Lamig. Thank you, Michele. Sana nabigyan. Fortunately, we don't have to come back. It's creepy. Yeah, it's giving Slovakia. Tunnel overload. Bad for them. They're so bad. What if you ran out of gas, no? Right? Where's the gas There are station? no stopovers. So far, there's none. Umalis na kami sa highway. Nandito na kami sa Lucerne. Pero hindi pa to yung main Lucerne na parang tourist attraction. So, Like a park or something. I feel like I'm in Russia. In 500. and yep, nandito na kami ngayon sa Lucerne. Ang problema ay, saan kami magpa-park? Hindi kami maintindihan ang mga parking rules and regulations dito. Welcome to Lucerne. So apparently kailangan namin ng coins para dun sa parking. Pero wala kaming euro coins. So pupunta kami sa isang coffee shop dito para bumili ng something. Tapos mapabarihan namin ng coins. Yung aming pera. Pero tinan mo, parang I want coffee. It's closed. Parang nasa storybook. Ang ganda. Oh, dahil mga stores, daming coffee shop. Oh, may fountain. Drinkable kaya tong fountain na to. Ay, no, ang ganda. Parang kang nasa yung sa Enchanted Kingdom, yung area na Rialto ba yun? Parang ganun yung feels. So, etong part na to, pang bike lang at e-bike. Apparently, oo nga pala, francs pala yung pera dito. So, hindi nag-a-accept ng euros yung puntahan namin. Pero mayroon siyang tinurong lugar kung saan pwede kami magpapalit. There's a machine, no? Ayun, oh. Wow, car-free street. Hanapin lang namin yung machine for the parking. They understand. I think many people go there. It's nice, no? It's beautiful and cold. Ang ginaw. Ang ganda! Wow! Yeah, this is the famous bridge. Nakita ko yung mga Pilipino dito in sila. Naranong nga namin kung saan yung exchange ng coins. Pero hindi nila alam. I'll go inside and ask. Okay. So he said that maybe there's none today except train stations. So we can exchange euros to francs coins on train stations. Maybe we can find free parking, no? Maybe we can find it. Sa train station where there's free parking. Okay, sige. It was there, we crossed it. And then we can park on the train station. Yeah. Oh shucks, mayroong parking kaming nakita. Tignan natin kung pwede ang car dito. Lamig. Plane ticket. Payment station. Hi. Uricelli. Andrea. So, may nakita kami yung parking dito. Akala namin libre. Pag tingin namin dun sa marker nakalagay, meron daw fine yung mga mahuhuli na nag-illegally park ng 2,000 franc. Tapos, nung kinonvert namin, grabe, parang 140,000 pesos plus yung fine. So anyway, kung magdadala kayo ng kotse dito sa Switzerland, parking can be stressful. Hindi naman ako willing magbayad ng 140,000 pesos. Pag nahuli kami, 140,000 pesos. Paano yun?
alam kung ano yung nangyari sa amin, pero parang ang bilis, ang tagal ng nangyari sa amin doon sa Lucerne. Pero at the same time, now, nandito kami ngayon sa gitna ng highway. Ay nasa may stopover place kami, gasoline station. All because hindi kami nakakita ng parking doon sa Lucerne. Ang hirap i-explain eh. Mamaya, magdi-debrief lang ako. May ikikwento ko kung ano yung nangyari, ano yung sitwasyon namin. Pero for the meantime, gutom na kami. Kailangan muna namin kumain. Bibili muna kami ng kape kasi medyo may problema din dito sa pinuntahan namin. Kami ngayon sa isang convenience store sa may gasoline station. Mas grabe, sobrang OC nung pagkakalagay ng mga stuff dito. Yung kape dito, grabe oh. Small is 460 francs. Parang almost 5 euros. Tapos parang 7-Eleven coffee lang. Ang mahal, grabe. Do you think we should get gas here or no? Yeah. You see, this is only $55. Pwede na. Mga 4K. Pero legit na Swiss knife from Switzerland. Also, kasi it has engraving. That's my I favorite. got mentally exposed. Sabi ko nga sa kanila, mamaya magde-debriefing ako. Kasi grabe yung pinagdaanan natin. Parang simple lang siya, no? Pero parang grabe. Trying to compensate the fact that we just didn't research. Buti hindi tayo nagbayad ng 140,000 pesos. Yeah. Fresh. Meron kaming baong sandwich, ginawa ni MC kagabi. Made out of salami, prosciutto, and ngayon pa lang kami magla-lunch. Time check, it's 2:30 in the afternoon. Yung ginawa namin sa Lucerne, siguro meron kaming pagkukulang dun sa nangyari sa amin sa Lucerne. But at the same time, yung assumption kasi namin, dali lang ng parking, tapos alam mo yun, ayun, na madali lang yung parking. Kasi inisip namin yung Lucerne, hindi siya ganun kalaking city. Nagkataon na para siyang Paris na ang laki. Para siyang Paris, no? So anyway, kakain muna kami. Yung sandwich namin, ang sarap. Ayan, no? Maganda yung restaurant mo. Part of me, iniisip ko na nangyayari to dahil bumabalik na yung pagkakaroon ko ng aberya moments. The curse of Buji. Kung sino man ang nagsumpa sa akin, kung sino man yung nangungulam sa akin, please, tigil mo na. Hindi na nakakatuwa to. Natatawa na lang si Mikel sa akin dito kasi nag-extend na yung kamalasan ko dito sa Switzerland. Magpapagas lang kami dito dahil sa sobrang haba ng inikot namin dun sa Lucerne. Naubos na yung gasolina namin. Tapos, pumunta na kami ng Strasbourg. Let's go to EU. Grabe. Tapos, alam nyo ba, yung parking dito, 15 minutes lang. Alam mo yun? Grabe. Ang hirap. Mahal nung mga bilihin. Tapos, limited lang yung ano. Pero at least libre yung parking. But, 15 minutes lang daw. Mabilis lang talaga. Okay, let's do gasoline. So, nagbayad na kami. Medyo kinakabahan lang kami kasi yung petrol namin is E5 for euro. Pero, yung nakalagay dito sa Switzerland, magkaiba yung iba yung gasolina niya. So, meron dito, Blay Fry 95 tsaka Super Plus Blay Fry 98. According sa ginugol na lang namin, sabi daw, applicable naman daw yung Blay Fry 95 sa E5 ng sasakyan namin. So kung tumiri kami, alam mo na. Good luck! Let's go to EU! Nandito na kami sa border ng Switzerland and France. What can you say? Bonjour! Sa wakas, How do you say goodbye in French? au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Switzerland! Let's go, Strasbourg! Parang parang finally we're out of Switzerland. No, it's not that. It's just that we're back to the European Union. Parang ang dami naming pinagdaanan dito sa Switzerland. Parang sandali lang namin sa Switzerland, pero
Ang daming lessons. Look at that. 1 hour at makakarating na kami sa aming destination sa Strasbourg. Pero most likely madilim na yun. Ito pala yung mga gamit namin. Fuck! Good luck kasi madadagdagan pa yan pag dumating si Miko at si Jam. Okay. Okay. So, ito yung main bedroom ng Airbnb namin. Meron siyang madaming plugs here. Tapos, wala, madilim pa eh. Hindi ko mapakita yung view. Pero, yan, ito. Meron isang malaking king size bed. Merong mga hanger. May mga beddings, extra pillows. Ay, sara, nakalock. Hindi mo magagamit yung cabinet. Tapos, meron kang mirror dito. So, ayan. Tapos, may free towels. That is the main bedroom. Meron ka ring heater dito. Tapos, ito yung banyo. Maliit lang siya. Like, nakaka-claustrophobia. Walang bidet, unfortunately. You have tissues here. Ayan. Ito yung living area. So, dito ako matutulog. Dining table here. And then, merong kitchen. Wow! Yung kitchen, may microwave. Ah! May free coffee ka. Hey, you have, may libreng coffee. We have free coffee here. Saya. Merong kettle, toaster, air fryer, merong kalan, meron ding washing machine. Ayan, gusto maglinis. Tapos may mga other ingredients here. Hindi ko alam kung gaano ka-fresh. Utensils. Meron mga plato. I guess may plato naman to, di ba? Ayan, may mga plato, tasa, baso. Ayos. Tapos may, ano to? Iyon ko na nga, baka mamaya may multo dyan. Ito, baka may multo dito. Ayun no, ang luwag, may TV. Naglaro pa nga ng Xbox yung friend ko kanina. Tapos, ito lang. Ito, yung mga gamit ko. Yung kumot and all. Towel. Ito ko lang siya ilalagay. And this is my bed for today. Tapos yung maganda dito, may libreng coffee. And siya upuan. At nakarating na nga kami dito sa Strasbourg sa France after 11 hours of being on the road. Naka-check-in na rin kami sa Airbnb namin. This time, kami ay kakain. Maghahanap kami ng pagkain. Time check, it's 7:30 ng gabi. At gutom na kami. 1 degree ngayon dito. So, medyo malamig, medyo chilly. At dahil sobrang gutom namin, kung ano na lang yung una naming makita na parang medyo okay na kainan, doon na kami kakain. So, yung Airbnb namin ay malapit lang dito sa tram. I-research pa namin kung pwede ba kaming mag-tram. Tapos, it's a 10-minute walk. At ito ang parking area namin. So, dyan lang kami nag-park. It's a free parking place, ha? Pwede ka on the spot. Ito. Okay, ito pala. Pwede ka palang bumili on the spot. So, that's interesting. So, ayan yung parking area. Medyo madami siya. Malapit lang sa accommodation namin. So, walking distance lang. Tapos ito yung tram, oh. Ooh. Ayan siya. Ang lapit nga lang niya. Lamig, grabe. Ito yung neighborhood namin. Tingnan nyo. Chamas, tacos. Okay, tacos na lang. You want tacos? There. Oh, tacos na lang. Kebab, oh. It's closed. May kebab, but it's closed. Tapos ito, bike lane. So ito na, magtatacos na kami. Take out na lang. Sabi ang ginaw. Mamaya kikwento ko sa inyo kung ano yung nangyari sa amin. Pakainin nyo muna kami, please. Oh, tacos. Chamas tacos. Fast food show. Paano to? Walang English. Hirap naman umorder nito. We don't know. Parang masarap, no? Pero parang expensive. Parang expensive. Bakit ni mama? Hindi ko maintindihan eh. Naka-French eh. It's a wrap. Pero hindi ko maintindihan. Magkano yung ano? Magkano yung 10 euros? So, ito yung in-order ko. Bala na. Ang mahal. Tama. Number 35. Yung tacos. Actually, hindi ko alam. Nagpipindot lang ako. Yung pinakamura yung binili ko. Tapos nagbili ako ng fries. I guess, hihintayin ko na lang, no? Sila. Order din sila. Parang ang hirap ng ano. Ang hirap umorder. Pag walang English translation. I'm excited to eat something that I don't know kung ano ang in-order ko. Tacos siya pero ano, no? Parang wrap. Mine is chicken marinade. Kasi yung chicken tenders may extra 1 euro. So, wow! Meron kaming candy. Taste test. Let's bring it tomorrow. Ako titikman ko na. Feeling ko masarap to. So tomorrow we're going to the city center. Do you know that Germany is closer than Colmar? Germany is 17 minutes of train. Ang sarap.
Lasang lemon. I mean, lemon flavor na po siya talaga. Para siyang yung frutos. 88. Kinakabahan ako, feeling ko hindi masarap. So, meron akong dalawang sauce. I don't know what this is. Ito na yung tacos nila. Parang laki, no? It's big. It's warm. Parang it's sour. Sarap. Siksik siya. You think this one? There's potato inside. Tsaka chicken na marinated. You wanna try? Okay siya, sarap. Very filling. Mahal lang yan, 700 pesos. Yeah. Pero yun yung ano dito, standard. I mean, yeah, normal. Kung magka-fast food kayo dito sa France. Actually, lahat ng pagkain sa France mahal. Pero ayun, siksik siya. Ito, merong potato sa loob. Actually, may french fries sa loob. Ano to? Mushroom. Ay, hindi. Manok siya. Sarap. So, sa sobrang pagod namin kahapon, sa aming road trip, sa aming medyo stressful na road trip, nakatulog ako agad. At ito na ang kinabukasan nung araw na nag-road trip kami. Ngayon ay December 29 at nandito na ako sa Airbnb namin sa Strasbourg. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ba yung nangyari. Paano ba? So, quick recap ng aming road trip from Italy to Switzerland to France, dito sa Strasbourg. So, una, umalis kami sa Veneto region ng 7 a.m. Madilim pa nun kaya hindi ako nag-vlog ganyan. Dire-diretso kami. Bayad kami ng mga toll gate and everything. Nag-stop over kami sa may bandang Milan area. Sa may highway doon. And then, dire-diretso ulit kami. Along the way, nag-purchase ako ng ticket, ng highway ticket sa Switzerland. Kasi kapag dadaan ka ng Switzerland, kailangan magbayad ka ng parang highway fee. Naisip namin na ang haba nung biyahe from Italy to Strasbourg. So, since meron naman kaming kotse, might as well na mag-road trip, mag-side trip kami. May nag-suggest kasi sa amin na pwede daw kaming mag-side trip sa Lucerne, sa Switzerland. Kasi madadaanan din naman. Sabi namin, sige, nga, mag-ano tayo sa Lucerne, sa Switzerland. Kasi mukhang maganda siya, popular travel destination. And at the same time, madali lang naman kasi nasa Europe naman tayo eh. At doon kami nagkamali. Kasi in-assume namin na madali lang mag-travel sa Switzerland gamit ang sasakyan or madali lang mag-road trip. Maganda siya. I mean, pagdating namin sa Switzerland, nakitaan na kami kagad ng mga snowy mountains, ganyan. Tapos, medyo gray lang kasi medyo maulan nung umaga. Pero at the same time, may part doon na sobrang ganda. May kita mo yung mga lumang bahay. Tapos very gray. Parang ka nasa horror story, ganyan. Or parang ka nasa horror film. Parang ang creepy nung dating. Pero sobrang ganda. Kasi na-preserve yung culture, yung lumang vibe. At eto na. Dumating na kami sa Lucerne. Mga 2:00 ng hapon. Tapos gutom na kami. Pero meron kasi kami prepare na sandwich. Yung peg talaga namin doon is, magpapark kami ng kotse. Pupunta kami sa isang park. Sa may lakeside, ganyan. Tapos manonood kami ng mga tao habang kinakain namin yung sandwich namin. Ang problema ay, ang hirap makahanap ng parking. Sunday kasi kahapon. At sobrang daming tao. Ikot kami, nakakita kami ng isang pay parking na underground. Pagdating namin doon, wala na namang pwesto. Tapos yung mga pwesto na available, sobrang sikip, hindi kasya yung sasakyan namin. So, ang ending, lumabas na lang kami. Tapos nag-search kami, where is parking in Switzerland, ganyan. Parang pumunta kami sa isang school, ganyan. Tapos sa isang school na yon, nakita kasi namin na parang, daming parking. Pero reserved parking siya. So naisip namin, baka since wala namang school today, baka pwedeng makipark lang kami dito. Tapos makikiusap lang kami, ganun. Parang frustrated na din kami, to be fair. Pagdating namin dun, edi parang nakapark na kami, ganyan. Umalis na kami, kinuha na namin yung mga gamit namin. Kakain na sana kami ng sandwich. Tapos nakita ko yung sign,
Buti na lang, Google Translate ko. Alam mo ano sabi sa Google Translate? Pag nahuli ka na nag-illegally park ka doon, or pag nag-park ka doon na walang paalam, 2,000 francs or 2,000 euros or equivalent sa 140k plus pesos. 130k plus pesos. Parang ganun. Ayun, natakot kami. Kasi syempre, ang laking fine nun, no? Hindi namin kaya yun. Hindi namin afford. Titipid nga kami. Nagsa-sandwich nga lang kami. So, ayun, ikot ulit kami. Tapos doon nga namin nalaman na free yung parking every Sunday. Problema, dahil sobrang daming tao, wala na kaming nakitang parking. Kasi ano na kami noon gutom na kami noon Isipin mo from 7 a.m. hanggang mga alas 2, alas 3 na to. Wala, ikot na lang kami. Parang, parang nag-city tour na lang kami na nasa loob ng kotse. Tapos, sabi namin, punta na lang kami ng France. Stop na lang kami sa isang stopover, sa unang stopover na makikita namin. And akala namin okay na ang lahat. Akala namin okay na ang lahat. Pagdating namin dun sa stopover, nakita namin, Switzerland pa to nakita namin bawal daw magtagal yung kotse, 15 minutes lang yung pwedeng pang parking. Parang ako, gusto pa naman sana namin magdi-debrief na kami kasi frustrated na kami dun sa kotse, ganyan, medyo tahimik na kami kasi nga gutom na kami. Gusto sana namin namnamin, bibili pa sana kami sa restaurant, nakita namin 15 minutes only. Sabi ko, ay, ba't naman ganun? Sobrang stricto naman sa Switzerland. Pagdating namin dun sa loob ng convenience store, ay, grabe. Sobrang mamahal ng mga bilihan. Halimbawa, coffee Coffee na lang. Sa town ng friend ko, €1.20 yung isang cup of Americano. Sa Venice, tourist attraction, tourist place, expected namin na mahal, €3. Sa Paris, €3 din sa mga touristy area. €3 din yung isang cup of coffee. Alam mo, dun sa stopover, €5. 5.40 pa nga Grabe, sobrang mahal. Nagpagasolina kami. Ito, hindi na ito na-record. Hindi ko napindot Nagpagasolina kami. Kasi naubos yung gasolina namin kakaikot dun sa Luzerne. Kakahanap ng parking. Ganon katagal. Ganon kami katagal. Yung kotse namin, Euro 5 yung gasoline. Pero, sa Switzerland, parang parang may something 95 yung pangalan. So, hindi namin alam, hindi namin ma-convert. So, nag-ano lang kami, ginugol na lang namin. Tapos sabi nila, tama naman daw yun. So, parang compatible naman daw yun. So, sinubukan namin. Tapos, gumana naman. Pero, tapos parang nakaratas yun. Nag-drive na kami. After 11 hours, mula 7 a.m. dun sa Italy, nakarating kami sa Strasbourg. Siguro, isa sa mga takeaways namin ay maglaan talaga ng room for mistakes. And, ayun nga, hindi naman kami sobrang parang ang dami naming nagasto, to be honest. Tapos hindi namin na-maximize yung full potential ng gastos namin. By the way, sa mga nagtatanong, ito ang total naming gastos sa aming road trip. Boom, including tolls, gasoline, and other car-related expenses. Ganyan. So anyway, ayun lang ang summary ng aming araw sa aming road trip. Maraming salamat. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow, follow nyo na ako. And, maraming salamat sa panonood ng aking Europe series. This time, ang next episode ay nakabalik tayo sa France. So ayun, don't forget to like, comment, and subscribe. Maraming salamat. See you on the next episode of this European series. Bye-bye!